Ephesians chapter 1 verses 3 to 13. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as it chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise of the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Tayo po ay yumuko at manalangin. Our gracious and sovereign Father, lumalapit po kami ngayon sa inyo na may reverence sa iyong glory at majesty. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you for redeeming us and sealing us. Kahit na hindi po kami deserving, mga makasalanan kami, pero ginawa mo kaming mga banal through your grace. Lord God, open our minds to understand the mystery of your will. And Ikaw po, Lord, ang mag-warm sa aming mga puso with the wonder of your grace. Nawa po ay ang katotohanan mula sa Book of Ephesians ay mag-lead sa amin sa tunay na pagsamba. Mag-lead sa amin sa tunay na papuri sa inyong glorious grace at umaapaw sa mga buhay namin. Be glorified today, Lord, for in Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, balikan po natin ng saglit ang first century, around 60 to 62 AD. Si Apostle Paul ay sumulat ng isang letter, pero hindi si Paul nasa isang church office na may kompletong resources. Hindi rin si Paul nasa harap ng pulpit. Instead, Paul is in a prison cell sa Rome. Wala siyang comfort, wala siyang freedom. Pero napaka-amazing ito. Kahit nakakulong si Paul, hindi reklamo ang laman ng puso ni Paul, kundi worship. Puno si Paul ng pasasalamat. Puno siya ng papuri. Paul's heart is overflowing with gratitude for God's saving grace. Kaya sa unang bahagi pa lang ng letter na ito, Paul is bursting with praise. Itong letter na ito ay para sa mga believers sa Ephesus. And most likely, circular letter ito. Ibig sabihin, ipapasa ito sa iba't ibang churches sa Asia Minor para mabasa ng lahat. Ang Ephesus noong panahon na iyon ay malaki, mayaman, isang busy at very spiritual na city. Pero ito ay hindi godly na lugar. Ang Ephesus ay center ng idol worship
lalo na ng sikat na temple ni Artemis. Puno ito ng immorality, mga cult practices at spiritual darkness. At sa gitna ng ganoong lugar, nagtanim ang Diyos ng isang simbahan, isang church. He called a people chosen by the Father, redeemed by the Son, and sealed by the Holy Spirit. At si Paul mismo ang nag-ministry doon for about 3 years kung babasahin natin ang chapter 19 ng Book of Acts. Kaya kilala ni Paul ang church na ito. Pero ngayon, hindi si Paul sumusulat para mag-correct ng problem. Hindi ito katulad ng letter niya sa Corinthians or letter niya sa mga Galatians na may rebuke. This time, walang major issue dito. Instead, Paul is writing to lift their eyes to something eternal. Gusto ni Paul na i-remind sila sa isang big picture ng God's sovereign plan from eternity past to eternity future. So sinulat ni Paul ang letter na ito to magnify the sovereign grace of God in our salvation. From before the foundation of the world hanggang sa eternity future, lahat ng aspeto ng kaligtasan natin, ang pagpili, ang pagtubos, at ang pagsil ay gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao. Paul writes in long flowing sentences. In fact, mula sa verse 3 hanggang verse 14, kung titignan natin sa Greek, isang sentence lang yan. Parang isang majestic theological worship song. At sa bawat bahagi may isang chorus to the praise of His glory. Hindi ito lifeless or just intellectual facts about God. This is doxology, mga kapatid. Truth na hindi lang para sa utak natin. They are truths that should steer worship. Truths that should ignite joy and move us to praise God. Paul isn't just teaching doctrine here. He is leading the church into worship. At ngayon, yun din ang goal natin, mga kapatid, to feel the same wonder, the same awe, habang iniisip natin ang mga truths na ito. Kaya today, we're going to look, titignan natin ang glorious work ng Triune God sa ating kaligtasan. May tatlong major movements sa passage na ito kung babasahin natin from verses 3 to 13. Ang first na movement, ang Father's electing grace from verses 3 to 6, ang Son's redeeming blood from verses 7 to 12, at ang Spirit's sealing guarantee sa verse 13. Lahat ng persons ng Trinity ay involved sa ating salvation mula eternity hanggang eternity future. Every act flows from God's sovereign will, not from our works or background. We were not saved because we chose God. We were saved because God, in His grace, chose us. So let's begin with the first point. The Father chose us. So mga kapatid, bago pa nilikha ang mundo, God the Father has chosen us in Christ. Tinakda ni God na tayo ay maging Kanyang mga anak. Not because we deserved it, but because of His sovereign grace.
And the ultimate purpose of this is for the praise of His glorious grace. Sabi sa verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Kung mapapansin natin, bago ipaliwanag ni Paul ang ginawa ng Diyos, hindi command ang una niyang sinabi, kundi adoration. The Greek word for blessed is eulogetos, meaning to speak well of or to praise. In other words, Paul is not just teaching theology here. Paul is inviting us to worship. Parang sinasabi ni Paul, before you understand what God has done for you, praise God for who He is. At makikita natin na inuulit-ulit ang salitang bless sa passage. Blessed be God. He is worthy of praise. Who has blessed us. He is the source of every blessing, with every spiritual blessing. He is the giver of true eternal blessing. Yung words na has blessed ay perfect tense sa Greek grammar. Ibig sabihin, past action with continuing result. Ibig sabihin, yung words na has blessed, hindi lang ito blessing sa hinaharap. Right now, we already have these blessings because we are in Christ. Yan ang perfect tense sa Greek grammar. We already now have these blessings because we are in Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Paul points us to the Trinitarian nature of salvation. This is not just any God. This is the Father in a unique, eternal relationship with the Son. At ngayon, dahil tayo ay in Christ, meron tayong direct access sa Ama. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. All our blessing, mga kapatid, comes only in Christ. Not outside of Him, not because of our effort. Paul uses in Christ more than 30 times dito sa book of Ephesians, which means lahat ng spiritual blessing ay dahil sa union natin with Him. At dahil dito, malinaw mga kapatid, mali ang dalawang common na maling akala tungkol sa blessing. Yung legalism, iniisip ng iba na mas bless sila kapag mas maganda ang performance nila sa harap ng Diyos. Parang may spiritual scorecard sila. Pero sabi ni Paul, hindi ganun. Ang blessing ay hindi reward sa performance mo. Ang blessing ay gift na matatanggap mo kung ikaw ay in Christ. Yung iba, naniniwala sila sa prosperity gospel. Sinasabi nila na kapag marami kang pera, may kotse ka, maganda ang buhay mo, ibig sabihin may mas favored ka ni Lord. Pero mga kapatid, malinaw sa salita ng Panginoon, true blessing is spiritual. At ito ay justification. Ang blessing na ito ay justification, adoption, redemption, at sealing of the Holy Spirit. Lahat ng blessing na ito ay natatanggap lamang ng taong nasa in Christ. If you are in Christ, ang sabi sa passage, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. Yung phrase na in heavenly places ay ginagamit lang ni Paul dito sa book of Ephesians. Wala ito sa ibang letters niya.
At hindi ibig sabihin nito na nasa langit na tayo physically. Ang ibig sabihin ni Paul dito, our identity and blessing are located in the spiritual realm, in the heavenly reality where Christ is now seated at the right hand of God. In the bigger picture of God's plan, may pagkakaiba ang nature ng inheritance ng Israel at ng church. Israel's promised inheritance is described as earthly, while the church, the body of Christ, we enjoy blessings that are heavenly in nature. Magkaiba ang focus pero parehong bahagi ng mas malawak na plano ng Panginoon at parehong matutupad sa pamamagitan ni Kristo. Sabi sa verse 4, even as it chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Dito ibinalik tayo ni Paul sa eternity past, bago pa nilikha ang mundo. Bago pa sinabi ng Diyos, let there be light, sinabi na ni God sa kanyang sovereign plan, let there be you chosen in Christ. Yung salitang chose dito ay mula sa Greek word na eklogomai, at ito ay nasa middle voice. Ibig sabihin nito, ito ay isang personal, intentional at sovereign choice ng Diyos para sa kanyang layunin. Hindi ito dahil nakita ni God sa future na pipiliin mo siya. Hindi rin dahil alam ni God na magiging mabait ka or religious ka. God chose simply because it was His will to choose. Ito ang tinatawag nating unconditional election, mga kapatid. A choice rooted not in man's goodness, not in man's merit, but in God's mercy. Sabi ni Jesus mismo sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you. And according to Paul sa Romans chapter 9 verse 11, before they had done anything good or bad, in order that God's purpose and election might stand. Mga kapatid, ito ang nagpapakita na ang salvation ay hindi nagsimula sa tao, kundi ito ay nagsimula sa Diyos from eternity in Christ, even as it chose us in Him before the foundation of the world. Ang pagpili sa atin ay hindi nangyari na hiwalay kay Kristo. We were chosen in union with Christ, with Him, the true elect one na tinutukoy sa Isaiah chapter 42 verse 1, my chosen in whom my soul delights. Ibig sabihin, si Kristo ang foundation, si Kristo ang basis ng ating election, hindi tayo. Hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo pinili. Siya ang dahilan. Christ. Our election is secured because it is anchored in Christ Himself. It is eternal, it is perfect, at hindi nagbabago. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Mga kapatid, malinaw, we were not chosen because we were holy. We were chosen so that we would become holy. Ang holy ay nangahulugang set apart, inihiwalay para sa Diyos at sa Kanyang purpose. Ang word na blameless ay nangahulugang without defect, katulad ng spotless lamb na inialay sa Old Testament sacrifices. Sa harap ng Diyos,
Ito ang positional standing natin dahil tayo ay in Christ. We are declared holy and blameless sa legal sense. Pero darating ang araw, mga kapatid, sa ating glorification, ito ay magiging ganap na realidad. Hindi lang sa posisyon, kundi pati sa ating buong pagkatao. That's why ang election ay hindi reward para sa kabutihan natin. Ang election ang dahilan kung bakit tayo ginawang banal ng Diyos. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Verse 5, in love He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Mga kapatid, mula sa choosing, ngayon ay lumipat si Paul sa salitang predestined. Sa Greek, ang ginamit na word ay prorizo. Ibig sabihin, to mark out or to decide beforehand. Ibig sabihin, bago ka pa ipinanganak, bago pa man likhain ang mundo, may malinaw ng direction at layunin ang Diyos para sa iyo. He predestined us for adoption. In love, He predestined us. Hindi ito basta pagpili na parang random or walang pakiramdam. Ito ay pagpili na puno ng pagmamahal, puno ng grace at mercy ng Diyos. In love, He predestined us. Bago mo pa siya minahal, mahal ka na ni God at kasama ka sa plano ng kaligtasan. At ano ang destination ng predestination na ito? Ang sabi sa passage, in love, He predestined us for adoption. Mga kapatid, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos mula sa impyerno, ginawa niya tayong anak. Sa panahon ng Roma, during that time, kapag na-adapt ka, binibigyan ka ng buong legal rights bilang tunay na anak. Lahat ng dating utang ay burado at may bago kang pangalan at bagong identity. Ganyan din ang ginawa ng Diyos sa atin kay Christ. Sabi ng Romans chapter 8 verse 17, tayo ay co-heirs with Christ. Kasama niyang magmamana ng lahat ng promises ng Diyos. And Paul says to himself, ibig sabihin, inadapt ka ng Diyos hindi lang para magsilbi, kundi para magkaroon ka ng personal relation sa Kanya bilang Father mo. At lahat ng ito ay nangyari through Jesus Christ. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Walang adoption kung wala si Christ. At ito ay according to the purpose of His will. Ang salitang Greek dito ay eudokia, nang ibig sabihin ay welcome plan. Hindi ka naligtas ng Diyos na parang napilitan siya. Niligtas ka niya ng may joy, ng may kagalakan dahil yun ang nais ni God at ikinalulugod niya para sa kanyang kaluwalhatian. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Verse 6, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the Beloved. Mga kapatid, ito ang climax. Bakit tayo pinili? Bakit tayo predestined? Bakit tayo inadapt ng Diyos? Simple pero napakalalim ang sagot.
for the praise of His glorious grace. Salvation is ultimately about God's glory. It is not ours, mga kapatid. Hindi ito para maging bida tayo sa langit. Hindi para makita ng lahat kung gaano kadakila at kaganda ang biyaya ng Diyos. At sabi ni Paul, He has blessed us in the beloved. Yung salitang ginamit dito sa Greek ay echaritusen. Ibig sabihin, to grace richly, to show great favor. At ito rin ang parehong salitang ginamit kay Mary sa Luke chapter 1 verse 28. Highly favored. At sino ang beloved dito? Walang iba kundi si Jesus. At dahil tayo ay in Him, nakaugnay kay Kristo, tayo ay minahal ng Ama sa parehong pag-ibig na mayroon siya para sa kanyang anak. Ibig sabihin, kung gaano kamahal ng Ama si Jesus, ganun din niya kamahal ang lahat ng tunay na nasa kanya, tunay na nasa kay Jesus. That is grace, mga kapatid. That is unearned, undeserved. That is overflowing grace. And it should lead us to worship Him. Mga kapatid, bago pa nilikha ang mundo, God had already set His love on you, not because of you, but because of Christ. He destined you not only to be saved, but to be His child, part of His family, and a living testimony of His grace. Mga kapatid, this truth should humble our pride. This truth should destroy our boasting, and this truth should set our hearts on fire para sambahin siya. Second point, the Son redeem us. Mga kapatid, sa unang 6 na verses, nakita natin ang eternal plan ng Ama. Pinili niya tayo bago pa man nilikha ang mundo. Pero ngayon dito sa verses 7 to 12, si Paul ay lumipat mula sa eternity past patungo sa redemptive history, kung paano isinasakatuparan ang plano na iyon. At ang sagot ni Paul ay malinaw, mga kapatid, in Him, kay Kristo. Sabi sa verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Mga kapatid, yung salitang redemption dito sa Greek ay apolotrosis. Ang larawan nito ay mula sa slave market ng panahon ni Paul. Isang slave na nakatali, walang kalayaan, at mabibili lang kung may magbabayad ng ransom price para siya ay palayain. Mga kapatid, ganyan din ang estado natin noon. We are slaves to sin. Bago tayo niligtas ng Panginoon, we are slaves to sin. We are bound by sin. Puno ng guilt. We are under the judgment of the law, and we are heading towards the judgment of God. At ano ang ransom price, mga kapatid? Hindi ito ginto, hindi ito pilak, hindi ito religion, at lalong hindi ito good works. Sabi ng text, through His blood. In Him we have redemption through His blood. Hindi lang ito simpleng simbolo, ito ay substitutionary atonement. Ibig sabihin, si Jesus mismo ang tumayo sa lugar natin. Si Jesus ang ating kahalili. Siya ang nagbayad ng buong halaga para sa ating kalayaan.
ginamit niya ang kanyang sarili, ang kanyang dugo. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Katulad sa Passover sa Exodus chapter 12, a spotless lamb had to die for God's judgment to pass through every house. Ganun din, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Christ is our Passover lamb, has been sacrificed. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 5. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Redemption brings forgiveness, mga kapatid. At pansinin nyo, hindi lang mistakes ang tinutukoy dito. Yung Greek word na ginamit para sa trespasses ay tumutukoy sa deliberate violations, intentional na violation, sadyang pagsuway, conscious rebellion laban sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang mga aksidenteng kasalanan ang pinatawad ni Kristo, pati yung mga intentional sins natin, yung alam nating mali pero ginagawa pa rin natin. At kung sapat ang kanyang dugo para sa lahat ng kasalanan, past, present, and future, then totoo ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mga kapatid, ang kapatawaran na ito ay hindi kalahati lang. Hindi ito pansamantala. Ito ay kumpleto, ito ay sigurado at panghabang buhay. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Hindi sinabi ni Paul na out of His grace, kundi according to His grace. Ganito ang picture, mga kapatid. Kung isang billionaire ang magbibigay sa iyo ng 100 pesos, yes, galing yun sa yaman niya, pero maliit lang yun kumpara sa totoong kayamanan niya. That is out of his riches. Pero kung bibigyan ka niya ng full access sa buong bank account niya, walang limit, walang bawas, that is according to His riches. At yun mismo ang ginawa ng Diyos para sa atin, mga kapatid. He poured out His grace lavishly, which He lavished upon us. Hindi tipid, hindi patak-patak, walang sukat, walang limitasyon, dahil ang grace ng Diyos ay infinite, which He lavished upon us in all wisdom and insight. Verse 8. Verse 9, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ. Dito ipinakilala ni Paul ang tinatawag niyang mystery of His will. Sa Bible, ang mystery ay hindi ibig sabihin na parang puzzle na imposibleng maintindihan. Ibig sabihin nito ay isang truth na dati ay nakatago pero ngayon ay ipinahayag na ng Diyos. At ano itong mystery na ito, mga kapatid? Sabi mismo ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 6, that Jews and Gentiles are now fellow heirs, one body, and united in Christ. Sa Old Testament may mga pahiwatig na ang salvation ay dadaloy din sa mga Gentiles, pero hindi pa buo ang larawan na ito. Pero ngayon sa New Testament, ibinunyag ng clear
na may bagong katawan ang church na binubuo ng lahat ng mga believers mula sa lahat ng bansa, united in Christ. At malinaw din mga kapatid, hindi pinalitan ng Church ng Israel. Magkaiba ang role nila sa plano ng Diyos, pero pareho silang magkaroon ng katuparan kay Kristo according sa kanyang takdang panahon. Making known us the mystery of His will according to His purpose, which is set forth in Christ. Verse 10, as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Yung salitang plan dito ay mula sa Greek word na oikonomia. Ibig sabihin management. Ibig sabihin stewardship. Parang sinasabi ni Paul, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagmamanage ng buong history according sa kanyang perfect timetable. Walang late, walang advance. Lahat sakto sa oras ng Diyos. As a plan for the fullness of time, yung takdang araw na itinakda ni God mula pa sa simula. At anong mangyayari? Sabi ni Paul, to unite all things in Him. Ang Greek word dito ay anake palos sastai. Ibig sabihin, to sum up under one head. Si Kristo ang magiging ulo. Siya ang magiging sentro at hari ng lahat ng bagay. Pero malinaw mga kapatid, hindi ito universal salvation. Hindi ibig sabihin na lahat ay maliligtas. Ibig sabihin ito, lahat ng angels, believers, creations, nations, lahat ay ilalagay sa ilalim ng rightful authority ni Christ. Gaya ng sinasabi sa Philippians chapter 2, verses 10 to 11. So that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Every knee will bow mga kapatid. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Mga kapatid, dahil kay Kristo, may inheritance tayo. May mana tayo. Hindi lang lupa or material na bagay, kundi ang pinakamahalagang kayamanan, eternal life. Hindi lang eternal life, kingdom as well. At higit sa lahat, ang Diyos mismo. In Him we have obtained an inheritance. Pero ito ang nakakagulat mga kapatid, hindi lang tayo may inheritance, tayo rin ang inheritance ng Diyos kung babasahin natin sa verse 18. Ibig sabihin, tinitignan ka ng Diyos bilang kanyang pag-aari. Hindi dahil may halaga tayo sa sarili natin, kundi dahil sa kanyang grace, sa kanyang biyaya. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose. Inulit-ulit ni Paul, kung mapapansin natin, ulit-ulit si Paul dito, ito ay predestined. Ibig sabihin, bago pa man tayo pinanganak, itinalaga na ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin. Having been predestined according to the counsel of His will.
Walang aksidente, walang baka sakali. Lahat ay perfect, sakto, planado. Lahat ay tiyak according sa perfect plan ng Diyos. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Verse 12, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Mga kapatid, yung phrase na we who were the first to hope, itong phrase na ito ay most likely tumutukoy sa mga Jewish believers kasama ni Apostle Paul. Tandaan natin mga kapatid, ayon sa plano ng Diyos, unang ipinangaral ang ebanghelyo sa mga Jews bago sa mga Gentiles. Sila ang unang tumanggap ng promise, unang nakarinig ng good news ng kaligtasan. Sila ang unang naniniwala kay Kristo. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Pero kahit sila ang nauna, iisa lang ang purpose mga kapatid. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Paul, to the praise of His glory. Ibig sabihin, sa huli, hindi ito about kung sino ang nauna or ang huli. Hudyo ka man or hintil ka man, lahat ng kaligtasan ay para magbigay ng highest praise sa Diyos. To the praise of His glory. So that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Mga kapatid, in Christ we were redeemed, not by our works, but by His blood. We were forgiven, mga kapatid, not partly but completely. We were given understanding of God's plan to unite all things in Christ. Our inheritance is secure, mga kapatid, because it rests on His will. And all of this is for one ultimate purpose, the praise of His glory. Verse 13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Mga kapatid, mapapansin natin dito yung shift ng pananalita ni Paul. So verse 12, ginamit ni Paul yung word na we, referring to Jewish believers. Pero ngayon, sabi niya dito sa verse 13, you also, in Him, you also. Kausap na ni Paul ang mga Gentile believers. At malaking bagay ito mga kapatid. Sa plano ng Diyos sa kaligtasan, may pagkakaiba ang naging role ng Israel at ng ibang mga bansa. Ang mga Hudyo ang unang tumanggap ng Ebanghelyo. Acts chapter 2 sa Pentecost. Pero ngayon malinaw ang sinasabi ni Paul sa mga hintil, kasama rin kayo. Pareho tayong may Holy Spirit. Pareho tayong kabilang sa isang katawan ni Christ. Ibig sabihin, bagaman may unique na dealings ang Diyos sa Israel at sa ibang mga bansa sa history, ngayon lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo, Hudyo ka man or hintil ka man, ay pinag-iisa sa isang katawan at parehong tinatakan ng isang espiritu. In Him, you also, you Gentiles, when you heard the word of truth. Mga kapatid, pansinin ninyo, faith does not begin from within us. Hindi mo lang biglang naisip na maniwala.
May narinig ka muna. When you heard the word of truth, sabi sa passage, at ang narinig mo ay hindi basta salita ng tao, kundi ang ebanghelyo mismo. Kaya nga tinatawag ni Paul ito, the word of truth. In Him, you also, when you heard the word of truth, hindi ito opinion, hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Ito ay totoo, katotohanan galing mismo sa Diyos. Ipinahayag ni God sa pamamagitan ng kanyang salita. At mapapansin pa natin, hindi lang basta the gospel, kundi the gospel of your salvation. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Personal ito mga kapatid. Tiyak and without a doubt. Para sa mismong kaligtasan mo, the gospel of your salvation. Yes, totoo. The Father chose us bago pa nilikha ang mundo. Yes, the Son redeemed us sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero mga kapatid, hindi natin maranasan ang kaligtasan na iyon hanggat hindi natin naririnig at paniniwalaan ang gospel. Ang election is from eternity, pero ang conversion mga kapatid ay nangyayari in the history of your life. Sa oras na binuksan ng Diyos ang puso mo para manampalataya. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him. Yung Greek word na ginamit dito is postiosantes. At itong word na ito ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa isang malinaw at certain na sandali ng tunay na pananampalataya. Hindi ito simpleng, yes, naniniwala ako kay Jesus. Parang agreement sa isang fact, no? Ito ay, mga kapatid, ito ay pagtitiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan mo. Yung buong buo, inaasa mo ang sarili mo sa Kanya. Hindi ito parang simple na naniniwala ko Jesus sa level ng opinion lang or parang agreement. Ito yung buong inaasa mo ang sarili mo sa Panginoon. Walang ibang pinagkakatiwalaan, walang ibang plano. At kung mapapansin natin mga kapatid, hindi ito faith in faith. Hindi ito basta naniniwala ako, okay na. Hindi. Si Kristo mismo ang object ng saving faith na ito. Kung wala si Kristo, walang saysay ang pananampalataya mo. Kung siya ang meron ka, sapat na yun para sa buhay na walang hanggan. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Mga kapatid, dito tayo dumating na tayo sa climax. You were sealed. Sa Greek word, yung salitang sealed ay nasa aorist passive. Aorist meaning isang beses lang nangyari, then kompleto na. No? Passive, hindi ikaw ang gumawa nito, kundi ang Diyos mismo ang kumilos para sa iyo. So ang salitang sealed, kung titignan natin sa Greek grammar, ay isang aorist passive. Hindi ibig sabihin na sa mismong sandali na tunay kang sumampalataya kay Kristo, agad-agad kang tinatakan. Yan ang ibig sabihin, no? Ng aorist passive. The moment na sumampalataya kay Kristo, agad-agad tinatakan ka ng banal na espiritu. Walang waiting period. Walang requirement na mystical experience. Walang second blessing. Wala ka nang hihintayin. At malinaw ang sequence na binigay ni Paul, mga kapatid. You heard, you believed, and you were sealed. Sa oras na binuksan ng Diyos ang puso mo para manampalataya ka, agad ni God inilagay ang kanyang selyo, ang kanyang seal bilang tanda na ikaw ay kanyang
ikaw ay Kanya magpakailanman. At anong ibig sabihin ng sealed? Sa panahon ni Paul, mahalaga ang isang seal at may 4 itong pangunahing gamit. First gamit ng seal is ownership. Mark na pag-aari ka ng isang taong may kapangyarihan. At kapag tinatakan ka ng Diyos, parang sinasabi ni God, this one is mine. The Lord knows who are His. Ang seal ay ginagamit for authenticity. Patunay na tunay na totoo ang isang bagay. Ganyan din tayo mga kapatid. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatunay na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Hindi lang ownership, hindi lang authenticity, for security as well. Protection laban sa sino mang tatangkang magbago or sumira nito. Kapag pala ikaw ay tinataka ng Diyos, walang demonyo, walang kaaway at walang kasalanan ang makaalis nito. Sabi ni Jesus sa John chapter 10, no one can snatch them out of my hand. Hindi lang ownership, hindi lang authenticity, security, but destination as well. Tayo ay sealed until the day of redemption. Ibig sabihin, guaranteed na makakarating tayo sa glorification. Walang makakapipigil sa final destination natin mga kapatid, dahil tayo ay hawak ng Diyos mula simula hanggang wakas. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promise of Holy Spirit. Matagal nang ipinangako ng Diyos ang Kanyang Espiritu, kahit pa sa Old Testament. Sabi sa Joel chapter 2 verse 28, I will pour out my Spirit on all flesh. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 27, I will put my Spirit within you. Sabi sa John chapter 14 verse 16, He will give you another helper. Sa Old Testament, dumating ang Espiritu sa mga tao pansamantala, para sila ay bigyan ng kakayahan sa isang gawain or isang mission, pero hindi siya nananahan permanently. Pero ngayon mga kapatid, sa panahon natin, bilang mananampalataya kay Kristo, permanent na nananahan ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Mula sa sandaling tayo ay mananampalataya. Ito ay isang natatanging privilege na ibinigay ng Diyos sa Kanyang bayan ngayon mga kapatid. Isang walang hanggang seal na hindi matatanggal. Seal na tanda na tayo ay Kanya. We are secured. We are guaranteed. At ang ating final inheritance sa langit. Mga kapatid, think about this. You heard the gospel by God's providence, and you believed in Christ by God's grace, and you were sealed by God's Spirit, marked as His own, and we are secured forever, and we are destined for eternal glory. Mga kapatid, mula sa verse 3 hanggang sa verse 13, nakita natin ang amazing na gawa ng Panginoon sa ating kaligtasan. Planado na ang Ama, planado na ang ating kaligtasan bago pa nilikha ang mundo. At tinupad ito ng anak sa history sa pamamagitan ng Kanyang blood sa cross. At ang Espiritu inilapat at sinelyuhan tayo. Sinelyuhan ito sa ating puso para sa walang hanggan. Lahat ng ito mga kapatid, for the glory of God alone.
Ito ang tunay na gospel, mga kapatid. Trinitarian, sovereign, puno ng grace, eternal, at hindi mababawi. Kaya mga kapatid, mamuhay ka ng may kumpiyansa, hindi sa takot. Mamuhay ka sa pagsamba, hindi sa pagdududa. At tandaan mo, mga kapatid, kung ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ay elected, ikaw ay pinili, tinubos, ikaw ay pinatawad, ikaw ay inampon, ikaw ay sinelyuhan, and you are secured magpakailanman. To God alone be the glory. Let us pray. Heavenly Father, our gracious and sovereign God, maraming salamat po sa napakalalim at napakagandang katotohanan ng iyong salita. Thank you, Father, for choosing us before the foundation of the world. Thank you, Jesus, for redeeming us by your precious blood. And thank you, Holy Spirit, for sealing us, for assuring us that we belong to you forever. Panginoon, tulungan mo pa kami to live in light of this salvation, to live with humility, with joy, and with worship, na hindi lang namin malaman sa isip namin, kundi madama sa puso namin at makita sa aming pamumuhay ang biyaya ninyo sa aming buhay. May our lives be to the praise of your glory, Lord. Wala pa kaming magagawa kung wala ka. And may we never forget that we are chosen, we are redeemed, and we are sealed. All for the glory and honor and praise to you alone. For in Jesus' name we pray. Amen.